Meron po ako ibabahagi sa inyo, kapiraso lang. Pero bago ang lahat, hayaan mo muna batiin ko po kayong lahat na magandang umaga, mapagpalang araw sa araw na ito. Alam mo, salamat sa Panginoon Diyos. Itong mga nagdaang araw mula nung mamatay ang aking kapatid, maraming bagay na naglalaro sa isipan ko. Pero hindi ko kinu-question yung pagkawalang yan. Salamat sa Diyos. Marami kong sinasabi sa Panginoon na hindi magagawa ng tao, kundi ang Diyos lang ang makagagawa nito. Araw ng Lunes ito, pumasok ako sa 7-Eleven para magkape. Habang inaayos ko yung kape na iinumin ko, umupo ako sa maliit na table. Minuto, bigla ko na lang naramdaman na bigla ko na lang pasensya na kasi naglobat yung battery ng mic ko. Nung ako'y nagkakape na, minuto lang, may naramdaman ako na parang nangungusap ang Diyos. Parang nangungusap ang banal na Espiritu sa akin. Ayoko magpaalata sa mga tao kasi tumutululuha ko. Hindi ako nagtagal, lumabas agad ako. Sabi ko, Lord, ano ito? Ano itong nararamdaman ko? Hanggang sa umuwi ako at nagsasabi ako sa kanya, sige po, gusto ko rin po kayong makausap pag-uwi sa bahay. Hanggang sa nakauwi na ako sa bahay, medyo gabi na po yun. Hanggang sa gumawa ako ng gumawa, nalibang ako lang sa lahat ng mga ginagawa ko. Nakalimutan ko ng kausapin si Lord. Maalala ko yun gabing-gabi na. Kasi sabi ko, mapatawarin mo. Hindi ako nakatugon sa pahiwatig mo sa akin. Kinabukasan ng umaga, nakipag-usap ako sa kanya ng masinsinan. May mga katanungan, may mga inilatag ako sa kanya. Isang bagay lang ang sinabi ko sa kanya. Sa marami kong inilatag sa kanya. Isang bagay lang na aking babanggitin na sinabi ko sa kanya. Ama, ikaw ang nakakaalam kung ano ang hanap buhay na magiging karapat-dapat para sa akin. Na hindi mababaliwala ang lahat ng mga ginagawa kong ito.
Gusto ko priority ito, itong mga ginagawa ko ito, na nagdi-devotion ako tuwing umaga sa iyo. Ikaw ang pumili para sa akin. Yun lang ang hiling ko sa iyo. Kasi kung ako'y magninegosyo, kaya ko namang magnegosyo kahit ano. Pero hindi na ako ganun katutok sa negosyo. Kasi ikaw ang first priority para sa buhay ko. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, ikaw ang pumili sa mga inilatag ko sa iyo. Kasi ayoko nang magpaka-focus, magpakatutok, magpakababad sa hanap buhay. Kasi hindi na yan ang kailangan ko. Simple lang ang kailangan ko, Ama. Yung matustusan ko yung mga needs ko. Kasi ako, meron akong monthly payment na binabayaran. Sapat na sa akin, Ama, kung ano yung ibibigay mo sa akin. Yun ang inilatag ko kay Lord. Hihintayin ko na lang kung ano yung plano niya, kung anong hanap buhay ang ibibigay niya sa akin. Ngayong umagang ito, ako'y bumabati sa inyo ng masigla, masaya, maayos, masaya. Iba talaga si Lord. Pag ginawa mo siyang ganyan, kahit natutulog ka, hindi mo inaasahan, bibiglang darating. At ikaw ay inihahanda sa mga bagay na kakaharapin mo. Una, bibigyan kanya ng lakas ng loob at tapang para harapin ang mga pakawala ng kaaway. May babasahin po ako sa banal na kasulatan. Babasahin ko muna siya sa English, sa susunod ay Tagalog. Sa aklat ng Mateo, talata 10 verse 37 to 39. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who's loved his son or daughter more than loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Verse 38. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Verse 39. Last verse. Whoever finds his life, his loss, it, and whoever loses his life for me, sake, will find it. Ito po yung gospel na binasa ko sa English. Ito naman po ang babasahin ko sa Tagalog. Naway maintindihan po natin to. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang gandang verse. Kung pagdinilayan natin at uunawain natin, basahin nyo yung buong kwa na yun mula sa Matthew 10 hanggang sa mga sumusunod. Basahin ninyo. Hindi pwedeng, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi po pwedeng, hindi pa intindi at paunawa ng Diyos sa iyo kung ano ang kahulugan mo. Kaya ako, kapag binabasa ko ang verse, pinag-aaralan ko talagang mabuti. Kung minsan sabi ko, Lord, paunawa mo sa akin ang kahulugan ng aking babasahin. Ang talatang ito'y tinutukoy sa matatagpuan kay Mateo. Sa Biblia, sa talatang ito na sinabi ni Jesus, Mateo 10:37. Ang umiibig sa ama o ina, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Uulitin ko lang po para mas maliwanag. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang kahulugan nito ay tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na siya ang dapat maging una sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Higit pa sa kanilang mga mahal sa buhay, dapat ay siya ang pinakamahalaga at walang ibang dapat pumalit sa kanyang lugar sa ating mga puso. Kung mayroon kang iba pang ginagawa, meron pa akong talatang babasahin mula kay Mateo. Nagpapakita ng isang mahalagang aral tungkol sa ating relasyon kay Jesus. At sa ating pananampalataya ay narito ang ilang paliwanag na makatutulong sa pangunawa nito. Number 1, ang pagtatalaga kay Kristo bilang una sa lahat. Ang talata ay nagtuturo na si Jesus ang dapat pinakauna. Sa ating buhay. Sa kanyang kaharian, ang relasyon natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Hindi ibig sabihin nito na dapat nating pabayaan o hindi mahalin ang ating pamilya. Kundi sinasabi ni Jesus na ang pagmamahal natin sa Kanya ay dapat mas mataas kaysa sa sino mang tao o bagay. Pangalawa, ang pagsunod na walang kapantay. Sa kontekstong to ng talatang ito, si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga disipulo tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa kanya. Kahit na ito ay mahirap at maaaring mangailangan ng malaking sakripisyo. Ang malaking sakripisyo ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pagmamahal kay Kristo ay nangangahulugang handa tayong sundin siya kahit na ito ay mihiling na itabi ang ating sariling kagustuhan o mga relasyon. Pangatlo,
ang pamantayan ng tunay na pagsunod. Tinatawagan tayo ni Jesus na sukatin ang ating puso at tanungin ang ating sarili, ano ang pinakamahalaga sa atin? Sino ang inuuna ko sa aking buhay? Kung mayroon ibang bagay na mas mahalaga sa atin kaysa sa kay Jesus, pinapaalalahanan din tayo ng talatang ito na kailangan natin baguhin ang ating prioridad. Pangapat, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Totoo po naman yan. Mahalagang tandaan na ang pag-ibig natin sa pamilya at iba pa ay hindi binabaliwala. Wala ni Jesus. Ang totoo, kapag inuuna natin si Jesus, mas magiging totoo at malalim ang ating pagmamahal sa iba. Ang tamang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kapag siya ang unang mahal natin, tayo ay magkakaroon ng mas malawak na kapasidad na magmamahal ng totoo. Ang panlima, ang sakripisyo ng disipulo. Ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking tema ni Mateo 10, kung saan tinuturo ni Jesus ang mga konsepto ng pagkakaroon ng sakripisyo sa pagsunod sa Kanya. Hindi madaling maging disipulo ni Kristo, ngunit ito ay nag-aalok ng tunay na kagalakan na walang hanggan. Sa kabuuan ng Mateo na talata 10, kabanata 37 ay isang paanyaya para suriin natin ang ating mga prioridad at siguraduhin na si Jesus ang ating inuuna. Ang tunay na kagalakan at kasapatan ay matatagpuan lamang sa isang buhay na nakasentro kay Kristo. Alam niyo po, mula nang nag-aral ako sa Bible School, totoo, marami kong natutunan. Marami kong napag-aralan na hindi ko napag-aaralan sa labas. Marami pumasok sa isipan ko. Para lang kuwan lang yan eh. Yung katawan natin, para maging masigla, uminom tayo ng food supplement at yan ay magkukwat sa buong katawan natin. Ganon ang nangyari sa akin. Habang nag-aaral ako sa Bible School, maraming itinuturo ang Diyos sa akin. At sinusunod niya ang mga dapat kong gawin. Hindi ako nai-steady sa isang na ganun lang ang gagawin ko. Kailangan nagle-level up. Kailangan may na makikitang bunga sa ginagawa mo. Salamat sa Diyos at hindi ko plano ito pero plano ng Diyos. Hindi ko hangarin ito pero hinagat ng Diyos na ako'y mapabilang.
Minsan pagka nangungusap sa akin ng Diyos, bigla na lang ako maiiyak. Ramdam ko yung banal na Espiritu niya. Nangungusap siya na kailangan ganun ang gawin ko. Kapag ikaw pala ay nakapokus sa Kanya at alam niya yung dedicated ka sa Kanya at yung puso mo, alam niya kung ano ang laman, pati ang isip mo. At alam rin niya kung siya ang inuuna mo. Siya ang gagawa ng way para malakaran mo yung dapat mong lakaran. Nung mangyari ito sa akin, nawala ang aking pagkabahala, nawala ang aking pag-aalala, nawala yung aking takot at pangamba, nawala yung mga negatibong noon ay pumapasok sa isipan ko. Puro positive ang lahat ng mga bagay na pumapasok sa isipan ko. Sobra. Naghihintay pa ako kung ano yung susunod na gagawin ko. Katulad dito, kung wala ba sa akin ang banal na Espiritu, magagawa ko dito? Kung nasa akin ang banal na Espiritu, magagawa ko ito. Pero kung wala sa akin ang banal na Espiritu, hindi ko kayang gawin yan. At hindi ko may papaliwanag at masasabi ang mga bagay nito. Ito'y buhay na patotoo. Ito'y totoong nangyari sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Napabilang ako sa ginagamit niya. Hindi pa ako ganong kagaling. Hindi pa ako ganong kahusay. Hindi pa ako ganong bihasa sa salita ng Diyos. Pero, inaaral ko. At tinutuklas ko. Manalangin po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng aming mga ninuno. Ang talatang ito na aking binasa ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging tapat. Tulungan mo kami, Ama, na maunawaan namin ang lahat ng aming naririnig at nababasa. Mangusap po kayo sa amin, Ama. Ipaintindi mo po ang iyong salita sa amin. Huwag po mawala ng kabuluhan ang lahat ng mga ginagawa namin ito. Kasi pabago-bago na ang sitwasyon ng mundo ngayon. Marami ng pangitain at lumalabas at nangyayari sa mundong ito. Na parang ito na yung magiging katuparan sa propesiya at sa banal na kasulatan. Ama, tulungan mo kami. Tulungan mo yung mga nakikinig sa akin. Bigyan mo sila ng wisdom. Bigyan mo sila ng karunungan upang maintindihan niya ang iyong salita. Upang matuto rin silang magbasa ng Biblia. Ipaunawa mo po sa kanila, Ama. Kung sila po ay nagbabasa ng Biblia. At ipuin mo po ang bawat puso namin, Ama. Upang maranasan namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa aming mga puso na may kasamang sakripisyo. Huwag mong hayaan naman na tumatanda na ang taon na wala kaming nagagawa sa buhay namin. Huwag mo pong hayaan na
Natatatapos ang buong maghapon na wala kaming nagagawa sa aming sarili. Tulungan mo kami, Ama, na magtanim at mag-ipon ng sandata sa aming buhay, sa aming sarili. Upang dumating man ang araw, Ama, ay kaya namin lampasan ang lahat. Upang ano man ang dumating sa mundong ito, Ama, meron kaming mga sandatang hawak na ang sandatang yan ang iyong salita. Isang bagay lang, Ama, na itinanim ko sa aking puso. Ang iyong mga pangako. Pangakong hindi nababago. Pangakong hindi nababaliwala. Pangakong mapangahawakan. Yun naman ang aking pinangahawakan ng iyong pangako. Tulungan mo kami, Ama. Hindi namin alam, Ama, kung hanggang ngayon o bukas ay buhay pa kami. Bigyan namin at pansin ang tunay na mahalaga sa buhay namin, kundi ikaw yun, aking Jesus. Pangalawa na lang yung mga bagay na aming ginagawa para mabuhay kami ang hanap buhay. Ikaw yung maging sentro namin, Ama. Ikaw yung maging una namin sa lahat. Tulungan mo kami, Ama. Inilalapit ko sa iyo ang lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Ang aking mga kapatid dito sa group chat, lahat ng member ko sa God's Love and Prosperity, family group, at sa mga iba ko pang group chat, evangelism ministry, lahat ng mga kasamahan ko doon, Ama. Pagpalain mo po kami. Tulungan mo kaming magawa namin ang aming gampanan. Tulungan mo kami, Ama, na magkaroon kami ng lakas na loob para magawa namin yon. Huwag kami maging urong sulong. Huwag kami maging ningas ugon. Tulungan mo kami, Ama. Sayang ang mga araw na dumaraan kung wala kaming nagagawa sa buhay namin. Ama, gabayan mo po kami. Suportahan mo po kami. Bigyan mo ang aming puso ng iyong kagalakan. Kalakasan ng katawan. Tanging ibinabalik ko sa iyo, Ama, ang pinakamataas na uri ng pagsamba, ang papuri at pasasalamat na tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming sasambahin at Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, na siyang aming tagapagligtas, na walang iba kundi si Jesus lamang. Amen. Kung ito po'y napanood nyo at napakinggan ninyo, magbitiw kayo ng maiksing panalangin na kasama ang inyong pamilya, na lagi kong sinasabi, binabanggit. Magkaroon kayo ng panalangin sa umaga bago mag-alisa ng inyong mga anak, upang yung panalangin na gagawin ninyo ay maging proteksyon nila saan man sila naroon. Yun lang po. Ito'y narinig ko itong quotation nito eh. Desisyon nating matulog, pero desisyon ng Diyos na tayo'y magising. God bless you all.